Hilong-hilo si... Ay, magandang magandang gabi po. Pagkausap natin po kayo si Mr. Jaime Aquino, yung nagsampa ng kaso dahil po sa proyekto na hindi nagawa doon sa Pangasinan, sa bayan ng San Jacinto. So, pero bago natin pag-usapan yan, habang nag-aantay pa tayo ng mga audience, nais ko muna ilabas itong yung aking tulong sa aking inaanak na anak ni Boss Jerry. Si Boss Jerry kasi nasa kabilang sana sa langit na kaya tulungan ko itong anak niya sa negosyo. Ito yung restaurant, no? Tingnan nyo, ang sarap ng niyan, pagkain. Yan ang niya, roasted negosyo sa malapit yan sa Lasal. Yan, Lasal, Manila. I-play natin ito. Tanggalan ko lang ng sounds kasi baka tigilan ako ng sounds eh. Yan, yummy. Yan ang restaurant ng anak ni Boss Jerry. Inaanak ko kasi sila, Tio Paings. Doon makikita sa Lasal. Sa Top Avenue, sa Lasal. Yan. Hey, James. Yan James. Sinong James yung tawag mo? Yan. Habang nagpapalaparami kita yung tao, tinutulungan ko muna itong yung anak ni Boss Jerry. Unahan abay ko tayo. Baka gutom na kayo, mag-order kayo sa Tio Paings. Hanapin nyo lang sa sa Google. Direkam na ni. Diyan kay kungkutan, mambasa basa kuya. Pengen diyan kay tama gitu. Okay, so at least ayan na ha. Okay. So i-remove na natin, i-remove na natin. Kasi magano na tayo. Okay? So ngayon ito si James Aquino, Jaime Aquino na isang magiting na responsible and good citizen sa Pangasinan. Ngayon ang gumastos siya pumunta sa Maynila para isampa ang reklamo patungkol sa 2 proyekto diyan sa flood control project sa ilog diyan sa San Jacinto, Pangasinan. At lumalabas po kasi na walang proyekto na ginawa. So si dating Congressman De Venecia na anak ng kasalukuyang congressman ang yung may proyekto nito. Pagkatapos ang isa sa kontraktor dito ay si Dong Kalugay, mayor ng Suwal, Pangasinan. Natandaan si Dong Kalugay, sumikat ito na bilang boyfriend ni Alice Go. So sa Pogo, sikat siya sa Pogo. So ito ngayon po, papakinggan niyo muna yung balita kung saan ay in-interview si Jaime Aquino dyan sa UNTV. Itong balita pagsampa niya ng kaso doon sa sa ombudsman. Ito muna ha, tingnan niyo muna yung yung balita. Binalita ko ito ng 2 days ago. So ito siya. Pakinggan na si Jaime Aquino. Ay may 2 pong project na flood control sa Pangasinan sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan, na kung saan ay 2 beses itong pinundahan na ang halaga ng lahat ay 286 million pesos. Na ito ay puro ghost project ito kasi wala naman nakita. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang grupo ng mga residente sa Pangasinan. Hiling nila, sampahan ng kaso ang mga opisyal ng gobyernong nasa likod umano ng 2 ghost flood control project sa kanilang lalawigan.
Ayon sa personal na investigasyon ng mga complainant, nagkaroon umano ng sabwatan pagdating sa bidding at paggagawad ng mga kontrata. Nagbabayad rin umano sa mga kontraktor at pinalalabas na kumpleto na ang mga proyekto kahit wala pa namang nangyayaring konstruksyon. Ang dalawang proyektong inirereklamo ay ang Riverbank Protection Dike na nagkakahalaga ng higit 235 million pesos sa Barangay Santo Tomas, Casibong, pati na ang higit 50 million pesos na River Dike Protection Dike sa Sitio Dalumat. Marami sa aming membro sa San Jacinto, Pangasinan ng samahan ng mga operator at super ng tricycle ng Pangasinan Incorporated ang nagrereklamo dahil palagi silang nababaha sa tuwing umuulan ng bumabagyo ay naliligo yung kanilang mga alagang baka, alagang hayop, pati yung kanilang bahay hanggang dibdib ang lalim ng tubig. Ayon sa mga complainant, pagmamay-ari umano mismo ni Sual Pangasinan Mayor Lesildo Dong Kalugay ang Bet Construction and Supply na humawak sa mga nasabing proyekto. Dawit ring umano dito ang dating kongresista ng 4th District Pangasinan na si Christopher De Venecia. Sabi nila, si Congressman De Venecia, si Christopher ng 20% sa lahat ng mga kontratista, sa mga kontrata, mga iba pang doon, hindi lang sa flood control. Yun ang sinasabi nila. So, ito po ang aming basihan kung bakit kailangan po natin maisali si dating Congressman Christopher De Venecia sa aming reklamo. Pinakakasuhan na rin ang mga pumirmang mga district engineers sa mga kontrata. Patong-patong na reklamo ng plunder, malversation of public funds, falsification of public documents, perjury at iba pang kasong administratibo ang inihain sa Office of the Ombudsman. Humihingi na rin ang mga ito ng tulong sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH upang makakala pa ng mga karagdagang ebidensya. Samantala, sinubukan naman ng UNTV na kunin ang pahayag ni Congressman De Venecia at Mayor Kalugay patungkol dito, ngunit wala pa silang sagot sa ngayon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan ang nangyari, no? May isa pa tayong ilabas dito na sa inyo rin ata galing ito. Para patkatibayan na talagang walang project na ginawa. Ito po 'yon. Ito po 'yon. Tanggalin ko lang music kasi nakaka-copyright strike ako eh. Sa San Jacinto, Pangasinan. Yan ang project. Yan project ni BBM. Di ba? Ang ganda ng project ni BBM, di ba? Jagkintan, project ng BBM. Yan. So ngayon magtanungan, may tatanong ako sa interviewin kita. Sino ba ang gumawa ng saan ba kinuha ang pondo nito? 'Di ba sa budget ng nilabas ng 2024, 25, 26 at 25? Ang unang budget po ang yung dalawang 2023, 24 hanggang 2025. Okay, so 3 taon. So 3 taon, ilang project ilang lugar pala diyan? Dalawa. Dalawang project, dalawa. Okay, so sa dalawang project, ilang beses na punduhan yung dalawang project? Yung isang project na nagkakalaga ng ito muna. Yung Sitio Dalumat sa Barangay Santo Tomas ay pinunduhan ng 21 million mahigit. Okay. At ito ay sinasabing natapos na ang paggawa ng project noong Agosto 14, 2023. Ikalawang budget nito, muling pinunduhan ito ng
ang gumawa ng 28 million pesos, mahigit 28 million pesos. Okay. Na ang gumawa ng kontrata ay ang Bet Construction Corporation, company, supply, na pag-aari ng mag-asawang sina Mayor Dong Kalugay at Garly Macaranas Kalugay, yung Okay. misis niya. Ito ay nakumpleto, ayon ito sa DPWH record po ito, at saka ito ay nakapublish sa isumbong mo sa Pangulo. Nagkakahalaga yung halagang ito ay natapos daw yung proyekto November 11, 2023. Oh. Pero nung puntahan namin ang lugar, was out. Wala po kaming nadatnan kahit isang hollow blocks doon. At kasama namin ang mga residente na kumuha ng picture, kumuha ng video. At nakikita rin sa mga picture na isinumito ko sa office ng Ombudsman na may mga audience ako, mga tao, mga residente, na talagang tuwang-tuwa noong nandun kami habang nag-iimbestiga doon sa project, sa nasabing project na yan. Yung ikalawang project naman na matatagpuan sa Barangay Santo Tomas, Casibong, na nagkakahalaga ng 48 million pesos, ay ginawa ito ni Dong Kalugay, Bet Construction, na ito ay nakumpleto na raw noong January 18, 2024. Subalit, ang nakapagtataka, noong pinuntahan namin ang lugar, was out din yung project at nakita namin yung mga equipments ng Bet Construction and Supply na gumagawa pa rin hanggang ngayon. Samantalang natapos na ang project November 11, January 18, 2024. Anong ibig sabihin po nito? Ngayon, itong January 3, 2025, the same project, the same location of the project, muling pinunduhan ng ating gobyerno ng 187 million pesos. Oh, laki the same project, the same project. Ito ay inaward ni Regional Director, Engineer Ronel Tan sa Silver Worms Construction Corporation na ang manager nito ay si Alvin Diego, na ito ay taga Barangay Mudeng sa La Paz, Abra. Kababayan po ito ng dating Executive Secretary Lucas Bersamin. At ang alam namin, napag-alaman namin sa opisina mismo ng Regional Office ng DPWS na ang nag-follow up sa project na ito para maipalabas ang pondo na Ghost Project. 187 million ay isang Adrian Bersamin. Sino yun? Si Adrian Bersamin? Hindi namin kakilala, pero noong nakita ng yung kausap namin ay apuraw yata ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. At kasama niya mismo si Alvin Diego noong nakipagpirmahan sila ng kontrata sa contract agreement sa opisina ng Regional Director ng DPWH sa Region 1 noong January 3, 2025. Okay. Ibig sabihin, ibig sabihin nito, sabi ng nakausap naming DPWH official ng Region 1, kung napirmahan ang kontrata, mayroon ng budget, mayroon ng nakalaan na budget, pwede nang i-release ng mga kontratista dahil ang contract of agreement ay yan ang panghuli. Yan ang panghuli na dokumento para ma-release na ang budget ng isang proyekto. So, bayad na ba yung na-release ng pondo? 187 million? 187 million. Nabayad na rin po yan. Yan ang pagkakaalam ng source namin sa DPWH Region 1. Ayaw ko naman banggitin kasi baka mapahamak din siya. Si Kwan, may nagbabati sa iyo, si Joseph Problesa. Si Teacher Mark React, sa magandang gabi. Inyo pala, distrito pala ninyo ito eh. Matindi yung congresswoman. Ay, congressman. Ano ba yung congressman? Si Christopher De Venecia. Ayaw ko kanyan.
Ah, ko, So, ko, anyway, ang nangyari, ano ba sabi mo kanina sa akin, nasusumbong ka, may ginagawa naman diskarte si Congressman De Venecia. Ano ba ginawa niya? opo, kahapon, tumawag sa akin yung mga kasapi ng samahan ng mga operator at tricycle ng Pangasinan Incorporated, na nag-report sila sa akin na wag ka nang pumunta rito, sir, kasi baka bariling ka rito, patayin ka rito, sabi nila sa akin. Bakit? Oh. Sabi ko. Kasi nandito ang mga tauhan ni Congresswoman Gina De Venecia, kasama ang mga barangay council, umiikot sila ngayon at hinahanap yung mga pumirmang mga residente na 156 na residente na pumirma ng kanilang letter complaint na address sa ating Pangulong Ferdinand Marcos. O ngayon, anong laman ng letter ng mga mga residente? Simple lang po, ang letter ng mga residente, letter complaint nila, ay nire-request nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na utusan ang mga namumuno o yung mga opisyalis ng Department of Public Works and Highways at ang yung Independent Commission on Infrastructure na pinamumunuan ni dating Justice Reyes. Ito lang po ang nakasulat doon sa kanilang, ito ang title ng kanilang resolution, letter complaint. At pinatutunayan nila sa kanilang letter complaint na ito, ang dalawang project na ito ay ghost project. Pinatunayan nila doon. Hindi ako ang nagpatunay, kundi mga residente. Dahil alam din nila na wala silang nakita na anumang proyekto doon sa kanilang sitio, Dalumat. Yan ba yung mga nalitratuhan mo na walang proyekto nakikita? Correct. Yung na-video ko. Pero yung ipinapakita nila ngayon na video, noong pang isang taon yun, yung pinapakita nilang video na existing para yung project. Nag-video kami, September 28 at saka October 24. Paano nila masasabi, itong taon lang yan ito, paano nila masasabi na existing yung project na ginawa nila? Okay. Yan ang malaking katanungan dyan. Kaya kanina noong napanood nila sa Bomboradyo, tumawag sa akin ang mga residente doon na tingnan nyo yung Bomboradyo ng Dagupan na nag-report na binayaran siguro to ni Congresswoman De Venecia para atakayin kayo, sir, sabi nila sa akin. Walang problema, sabi ko. Ang importante, samahan nyo ako hanggang may pakulong natin ang mga kurakot, ang mga nangurakot ng pondo sa proyektong niya, sabi ko sa kanila. Ngayon, ano pang problema dyan na gusto nyo idulog sa akin, sabi ko. Sabi nila, umiikot ngayon, huwag kang pupuntan muna rito dahil gusto ko sanang i-videohan ulit yung project na hindi nagawa sa kanilang sitio. Ngayon, sabi nila sa akin, huwag ka munang pumunta rito, sir. Baka pariling ka rito, patayin ka. Dahil umiikot ngayon ang mga tauhan ni Congresswoman Gina De Venecia at inaalok yung mga pumirma na residente pag gusto nilang sumama. Ano ang alok? Inaalok sila ng 10,000 pesos kung gusto nilang sumama at pumirma na i-deny yung kanilang pinirmahan. Bawiin yung kanilang pinirmahan. Hindi ko naman sila pinilit na pumirma. 156 na tao yan. Pipilitin ko bang pumirma ang mga yan? Hindi po. Hindi ko ginagawa yan. Hindi ko po ginawa yan. Kusang loob silang pumirma ng kanilang reklamo. Kaya sabi ko sa kanila, kung 10,000 pesos bawat isa, titanggapin ninyo dahil tira ninyo yan, sabi ko. Pero alalahanin ninyo yung pinirmahan ninyo, sabi ko, na letter complaint nyo na naka-address sa ating Pangulong Ferdinand Marcos, sabi ko. May advice lang ako sa mga napumirma. Baka nakarinig sila ngayon, tanggapin nyo po. Siyempre sayang din yun. Kailanganin nyo yung pera.
Pero Oo. pagkatapos matanggap, pwede kayo mag-execute ng affidavit uli na tumanggap lang kami ng pera, tinakot kami. Sabi nila ha, pag hindi sasama, yung kusang loob na sumama, Jismel, yung hindi sasama, ay kakasuhan ni Congresswoman Divinencia. Tinatakot sila. Kaya ngayon, umaapila sila sa gobyerno kung talagang seryoso si Pangulong Ferdinand Marcos na patigilin, ipakulong yung mga kurakot sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sabi nila sa akin, Sir, kung pwede, bigyan niyo sana kami ng pulis para sa aming seguridad dito sa barangay. Kahit magpatrolya lang sila sa aming barangay, ay magiging payapa na ang aming isipan, sabi nila kanina sa akin. Dahil, pwede ka bang gumawa ng sulat, papirmay mo sa kanila na humingi ng paabot natin sa pulis sa kay Nartates. Ipaabot natin doon. Kanina, sinusubukan ko silang kumbinsihin na kahit dalawa lang sa kanila, nadadaling ko sa police station sana. Okay. Ngayon, ayaw nila kasi takot sila talaga dahil sa pagbabanta ng mga tauhan ni Congresswoman Gina Divinencia. Takot na takot si Gina Divinencia. Alam mo ba, Katoto? 50 taon na nilang hawak ang 4th District. Mula kay Speaker Divinencia, yung asawa niya, at saka sa kanya, bumalik sa kay iminana ni Tof na anak nila, bumalik ulit sa kanya yung pagkakongresista. Tingnan mo yan, kung hindi sila kumikita, ang mga pamilya na yan, kung hindi kumikita sa mga proyekto sa kanilalim ng kanilang distrito, bakit pabalik-balik sila dyan? Okay. Yan. So anyway, maganda siguro kung sino pa makumbinsi mo, gawan mo uli ng affidavit. Yung ibang hindi sumali, gumawa ng affidavit. Tapos isubmit ulit doon sa ombudsman. Alam mo, noong November 28, may tumawag sa akin na barangay official. Sabi niya, sinong barangay official? Sinong barangay official? Hindi ko nasasabi ng pangalan niya kasi natatakot na rin. Okay. Yung nagpapirma ng resolusyon dati. Okay. Ayaw na rin niyang kwan. Sabi sa sir, parang awa muna, sabi niya. Wag muna kaming idamay, sabi nila. Kasi may pinapirma sa amin na preferred affidavit. Sabi nila. Nabasa mo ba? Opo, nandito sa akin ang kopya ng kanilang bagong resolusyon. Office of the Punong Barangay. Ito, Republic of the Philippines. Babasahin ko. Republic of the Philippines, Province of Pangasinan, Municipality of San Jacinto, Barangay Santo Tomas, Office of the Punong Barangay. Dapat ito, Office of the Barangay Council ito. Barangay Resolution number 13, Series of 2025. Okay. Resolution affirming the existence of Department of Public Works and Highways DPWH projects constructed within the barangay. Okay. Whereas on record and upon verification, the DPWH projects, specifically the construction, maintenance of flood mitigation structures and drainage system, construction of river bank protection in Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan, with revised contract cost of 28 million pesos. The construction, maintenance of flood mitigation structure and drainage system, construction of riverbank protection of San Jacinto, Casibong, San Jacinto, Pangasinan, at Barangay Santo Tomas, San Jacinto, with revised contract cost of 21 million pesos are actually existing. Grabe ito na. Wala dito yung 186 million kasi nga hindi nga nakapublish sa ulat ng Pangulo, sa isumpong mo sa Pangulo. Kasi ghost project nga. Ghost project yun. Ganito, number 2. Whereas, the said projects were built
according to the plan presented before the commencement of the project and during its construction, we have witnessed and monitored that ended the required specifications were followed. Hindi wordings lang pa na ito. Barangay Council ito. Ito ay prepared affidavit. Whereas, if not for these projects, unmeasurably devastation could have affected the residents of our barangay, brought about by the typhoons and monsoon rains, considering the effect of climate change. Hindi English ng barangay secretary ito. Kilala ko yung barangay secretary na doon. Tagatinda lang ng puto doon sa San Jacinto Public Market. Okay? Whereas our livelihood, properties, livestock, and domesticated animals may have been greatly damaged and perished if no functional flood control system have been erected. Whereas the previously enacted barangay resolution, ito na yung una na binigay sa akin, which involved the same projects, does not contain the whole truth as the flood projects were verified to be existing. It is not standardly built as it already withstood the previous typhoons. Ito, pwede ko silang kasuhan dito. Nagsisinungaling sila kasi ito nga prepared affidavit na pinirmahan lang sa kanila. Pinapirma. Bawat pumirma ayon sa barangay council na nakausap ko ay binigyan ng 50,000 pesos each. Hanggang kapitan. Yung kapitan tumanggap daw ng 300,000 pesos. Nung pumirma sila. Sinong kapitan Si dyan? Hermenia Di Guzman. Okay, 300,000. Siya yun ang tinanggap daw niya. Doon sa Barangay Sol. Ang mga kagawad, magkano? Ang mga kagawad daw ay binigyan ng 50,000 bawat pirma ng DPWH. Sino nagbigay? Yung DPWH, yung bata ni Ronel Tan at saka si Edita Manuel na nandoon din na habang pumipirma sila sa barangay hall ay nandoon yung mga bata ni Divinesia, bata ni Ronel Tan, bata ni Edita Manuel. Sila ang nagpamudbong ng pera doon sa barangay hall. Okay, sige, bago mo itutuloy, gusto ko lang malaman ng tao kung sino si Edita Manuel. Si Edita Manuel ay district engineer ng ng DPWH Pangasinan, 2nd District ng Pangasinan, ng DPWH sa Pangasinan. Sino naman si Ronel Tan? Si Engineer Ronel Tan ay kasalukuyan Regional Director ng DPWH sa Region 1. Okay. Siya ba yung binabanggit ni Diskaya na namigay ng kontrata kay Diskaya sa Ilocos Norte? Ito yung ito yung basahin mo yung number 20 paragraph sabi ni Senator Marcolita kay number 30 paragraph 30 naalala ko na paragraph 30 kay Urtisa hindi kayo kay Diskaya yun kay Diskaya na David kay Diskaya pala yun kay Diskaya sige ituloy ko muna. Whereas the barangay resolution prepared by Mr. Jaime Aquino is fabricated and did not go through any deliberation from the Santo Tomas Barangay Council. Therefore, no signature or whatever barangay resolution was made by Santo Tomas Barangay Council against Madam Edita Manuel. Yung mga nabigay ng pera ito. Pangasinan 2nd District Engineering Office and Regional Director Ronel Tan does not embody the endorsement of Santo Tomas Barangay Council and the signature of the Punong Barangay. Hindi pumirma si Punong Barangay dito yung una. Okay, whereas whereas the approval and appreciation of our constituent for these projects are being conveyed through this resolution. Whereas this body strongly believes that these projects redounded to the benefit and advantage of our constituents. Now, therefore, by motion of Kagawad Ricardo Nati Jr. Sige. Seconded, be it resolved, sabi nga dito,
as this body hereby resolves to unanimously attest, confirm the existence of the above stated projects. Unanimously approve this 20th day of November 25. Okay. Sign mga para. Notaryado ba yan? Pinanotaryo nila, hindi? Hindi po. Mayroon seal ng barangay. Di pwede mo makasuhan sila falsification. Falsification. Okay, basahin. Hayaan mo muna kung basahin yung unang resolution. Sige. Yung unang resolution. Yan ang una, yung sinasabi nila na walang project. Ito. So, ibig sabihin, ibig sabihin, dalawa ang sinabi nila. Yung unang sinabi, may walang project. Ngayon sinabi nila may project. Correct. So, pakibasa yung unang resolution na pinirmahan ng mga kagawad. Ito, minutes of the meeting of the Barangay Council in its regular session held in the Barangay Hall this 20th day of September 2025. Okay. Resolution urging His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. to order the officials of the Independent Commission on Infrastructure chaired by former Supreme Court Justice Honorable Andres Bernal Reyes Jr. to investigate the flood control projects within our barangay which were implemented by the Department of Public Works and Highways Pangasinan 2nd District Engineering Office headed by Engineer Edita Manuel and the regional office of the DPWH in Region 1 headed by Engineer Ronel Tan, of which we concluded as ghost projects or substandard because all of the said projects were already collapsed and destroyed by waters. Whereas President Ferdinand Marcos Jr. has already created an independent commission on infrastructure to investigate the anomaly in the construction of flood control system and other infrastructure projects implemented by the national government through the office of the Department of Public Works and Highways nationwide. Okay? Ito. Itutuloy ko. Sige. Kasi nakulong yung papel. Binabasa ko kasi wala akong dito. Sige. Ito, whereas according to the record of the Department of Public Works and Highways, ito na, parehas kami ng kwan. Okay. The said by agency has constructed the following flood control projects within the rivers in our barangay, such as construction of river bank protection in situ Dalumat worth 28 million pesos. Which was allegedly completed on November 11, 2023. Construction of river bank protection in Barangay Santo Tomas Casibong worth 48 million, which was allegedly completed on January 18, 2024. And construction of slope protection also in Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan worth 21 million pesos, which was allegedly completed on August 14, 2023. Whereas we deny the existence of those projects, considering that those projects failed to stop or protect the dike of our rivers during rainy seasons because they were already destroyed and collapsed. During our inspection, we also declare that those projects were already useless because only stones without cement no still used for the construction. Whereas our barangay mates complaining that after the two typhoons, Krising and Imong, devastated Pangasinan, we discovered only stones were left along the dike and water. Whereas we confirm that those projects are all useless and the money spent by the national government for this two projects were only wasted money. Whereas we are also interested that the Independent Commission on Infrastructure will conduct an urgent investigation into this anomaly and provide us the necessary replacement of the project so that we can protect the lives of our barangay mates and the lives of their animals and properties and their plants during flooded season. Whereas we also support the filing of criminal and administrative charges to be initiated by the samahan ng mga operator at super ng Tricycle ng Pangasinan Incorporated against the responsible officials of the DPWH and the contractor, Bet Construction and Supply, who connive each other in the construction of useless projects. Whereas we confirm that the construction of all the said projects
well already done, but no use. And we want the ICI to investigate all the responsible for this useless projects. Okay, in-interview mo ba yung ano? In-interview mo sinubukan mong interviewin si Congressman Christopher De Venecia? Hindi ko na pa-interview. Ito, wherefore, on motion of Kagawad John Aquino and Crisanto de Guzman, which was seconded by all the barangay council president, it was resolved to ask President Ferdinand Marcos Jr. to order the ICI officials to conduct an urgent investigation of our complaint and file an appropriate criminal and administrative charges against the officials who are responsible for this anomaly. Resolve finally that copies of this resolution be forwarded at the office of the President and the office of the ICI through the assistance and initiative of Mr. Jaime Aquino, a journalist and president of the Samahan ng mga operator at super ng Treasury ng Pangasinan Incorporated for the information and appropriate action. Unanimously approved this 20th day of September 2025. Sign, sabi nila dito, we hereby certify to the correctness and this resolution we are also confirmed that we are enacted this resolution in response to the complaint of the residents in our barangay. Sign, number 1, Ricardo Nati Jr. Number 2, Sangguniang Barangay Member. Eduardo Prestosa, Sangguniang Barangay Member. Salvador Caldito, Sangguniang Barangay Member. Jose de Guzman, Sangguniang Barangay Member. Roberto Seson, Sangguniang Barangay Member. John Aquino, Sangguniang Barangay Member. Crisanto de Guzman, Sangguniang Barangay Member. And Jerel S. Legaspi, SK Chairperson. Ang hindi lang nakapirma dito, kasi ayaw nilang pirmahan nung ipresenta na sa kanila ay sina John Nicolo Castillo, Barangay Secretary, at ang kagalang-galang na kapitana, Herminia de Guzman. Okay. Okay, so ngayon, ang mangyari, sabi ko si Dimple Moto, binasa lang po niya kaya naka-English. Okay, i-summarize natin. Ang binasa mo, yan yung walang pirma si Kapitana, di ba? Opo. Tapos yung binasa mo itong huli, naka-English, yan ang nagsasabi na sila ay naninindigan na walang proyekto na ginawa sa barangay nila. Okay. So anong barangay nga ba yan yung gumawa ng resolution? Barangay Santo Tomas. Okay. Sa Jacinto, Pangasinan. Ito, kaso to, bakit ngayon lang nila kontrahin yung pinirmahan nilang resolusyon na ipinasa nila sa akin? November 28. Pumirma sila ng September 28. September 28. Ngayon, yung prepared na affidavit na ipinagawa ng DPWH, pinapirma nila noong November 28. Okay. Sa Barangay Hall. Ano ang naman, ibig sabihin, ang klaro, nung una, ng September na resolution na pinirma nila, nagsasabi na wala talagang proyekto. Wala talagang proyekto. Bagong resolution na pinirma nila noong November 28, ay sinasabi nila may proyekto. Nung naisampa ko na sa kaso, yung kaso sa ombudsman at naipublish na sa mga telebisyon. May panibagong kaso ka isasampa na sa mga lahat ng kagawad, lahat ng pumirma, pati kapitana. Sa ombudsman, isasampa mo rin yan. Isasampa mo rin ba? Opo, plano ko pong sampan sila ng perjury sa office of ombudsman. Kasi, Hindi ka muna. Hindi magiging perjury yan kasi hindi naman sila sumumpa eh. Nag-resolution lang. So, magiging falsification yan. Falsification. Ano? Pwedeng falsification. Article, Revised Penal Code Article 71. I-1 71. So, ganon. Ano pa ang ibang di ba sabi mo pera-pera, sa mga bawat tao, magkano binibigay kung gusto pumirma? 10,000 pesos ang offer. Sino nagbibigay? Si Congresswoman De Venecia, yung mga bata niya, mga tauhan niya. Sino sa tauhan niya na babanggit mo ang pangalan kung alam mo? Yung Gypsy Baldovino, bakla ito. Gypsy Baldovino.
Huwag mo sabihin bakla, nakakahiya naman sa LGBT, ano? LGBTQ. Okay. BTQ, oo. Di, si Yan. LGBT rin si Christopher De Benicio, di ba? Yun ang sinasabi ng karamihan. Oo. So, in other words, very clear na na-establish mo na walang proyekto at bayad na yung mga proyekto. So, in other words, talagang mayroong tinatawag niyan na malversation. Malversation ay pagpapagnanakaw ng pera ng bayan. Opo. Suppose may kaso ka pang bribery sa panghuli ng pagbigay ng pera. Yung Opo, binibigay na 300,000 sa kapitan, yan ang kay engineer na bigay, di ba? Si Engineer Judith Manuel. Oo, Edita Manuel. Ang nandoon yung ang namigay, nagpapirma sa resolusyon, si yung bata ni Engineer Edita Manuel, nandoon din yung bata ni... Ano pangalan ni bata? Hindi ko na nakalimutan kung yung pero Tagalingayan yun, Tagalingayan na empleyado ng kwan. Binanggay na, at saka yung bata ni Engineer Ronel Tan, at saka si Gypsy Baldomino na bata ni Congresswoman Jenna De Benicia. Sila raw ang nagpamudmod ng pera doon sa barangay hall. So ano yung pamamudmod ng pera, kung makuha ba ng mga ebidensya, kada bigay isang count ng bribery. Ay, ganun po ba? Kasi 10 count ng bribery. Yung contact natin na barangay council doon, sabi ko, nakunan mo ba ng litrato? Pinapasok kami sa barangay hall isa-isa, pinapirma doon sa resolusyon na prepare na. Basta pumasok kami doon, iabot yung sobre, 50 mil ang laman. Hindi kami pinagdala ng cellphone, papasok sa barangay hall. Ganun ba? Bakit wala cellphone? Yun ang pinaiwan ng mga staff ni Congresswoman yung kanilang cellphone doon sa labas. Okay. So kaya wala silang documented na hindi na nila Pwede ba mag-follow up ka na lang? Mag-uusap tayo ulit. Follow up mo bukas kung ano man linggo, kung ano mangyari. Ang problema ko dito ay binabanatan ako na ako raw extortionist. Bakit? Sinong hiningan mo ng pera? Hindi naman nila masabi kung sino yung hiningan ko ng pera. I challenge them. Yung mga nagpapakala ng gano'n na sabihin nila sa akin kung sino yung kinikilang ko. At saka nangingikil daw ako ng 5 milyon peso sa isang kontratista na hindi naman nila binanggit. Tapos paano ka pa makapangikil ngayon? Hindi mo na mabawi ang reklamo mo, nakapile ka na. Nakapile na. Paano pa ako mangingikil? Nangingikil ng 5 milyong peso, sabi nila. Sabi ko naman, nagbiro ako, 100 milyong peso yung hinihingi ko, sabi ko. Yun, at least maganda naman ang congratulations sa ginawa mo. At iba pang mga bayan dyan sa Pangasinan, may mga iba ka pang nakita? Mayroon akong isasampa ulit na kaso by next week, kasi kakausapin ko muna yung abogado ko na pag na-prepare na yung demanda, ay isang congressman na naman sa Pangasinan, incumbent congressman ito. Kilalang kilala ang apelyido nito na incumbent congressman, 277 million pesos yung import na ghost project. Grabe 25 million na overpriced na CR. CR lang yan Comfort room lang yan. Pwede ba kunan video? Mayroon na akong video. Kinunan ko na ng video. Sige, yung pambabae na CR, may 5 CR pambabae. At saka may washing bowl. Laboratory. Na 5 doon sa loob. Yung panglalaki, may 6 na urinal bowl. Tapos may 3 toilet bowl. Tapos may 4 na laboratory, yung washing bowl.
Okay. Yun ang nasa loob lang ha. 25 million na yun ha. Tapos, Sige, sa sunod na natin pag-usapan yan. Sa sunod na lang, Oo. tama na muna ito, ha? Maraming Okay, salamat okay. sa iyo, maraming salamat sa iyo. Maraming Okay. salamat. maraming salamat din sa ibinigay ninyong suporta at oras para sa aming samahan. Mabuhay Katuto. Sana tumagal pa ang ating pagsasama at hindi muna ako papatay ng aking mga Oy, sinampahan ng kaso. Huwag kang magsalita gano'n patayin kasi yung kapitan sa 3 de Mayo, Barangay 3 de Mayo sa Digo City, nag-vlog siya nung gabi niya. Pag ako pinatay, pinatay nga siya kinabukasan sa nagla-live pa siya. Kaya huwag kang magsalita na gano'n. Magdasal muna tayo bukas sa Sunday. Magdasal tayo, ha? Sige, gano'n na lang. Ang daming nagko-congratulate sa akin, mga mayors, mga mayors na talagang hindi rin sila kumikita sa mga project na yan. Sabi nila, tama yung ginawa mo. Talagang hindi kami kumikita na mayors pag national government projects. Dadaan sa kamay ng congressman yan. Kulang pa nga yung sinabi mo. Sabi nila, ang 45% ang kinukulikta ng mga congressman sa mga kontratista. Sabi niya. Kaya, sige. Yun na ang kwan. Kasi Muslim ka, inshallah. Assalamualaikum. Salamat ulit, Katuto. Okay. Salam. Syukran. Okay. Maraming salamat. Mag-out ako pero i-play ko lang muna po yung tutulungan ko lang po ng aking inaanak sa kanilang restaurant kasi interviewin ko nitong inaanak ko ano na nangyari sa restaurant nila. Talagang magbabalak sila na isara ang kanilang negosyo kasi sa sobrang mahirap na talaga sa kwan. Sobrang hirap na sa Pilipinas itong sinasabi. Okay, pabalikin ko si Jaime. Jaime, tingnan mo yung ito yung sa anak ni Boss Jerry. Ay sabi nila isasara na daw nila negosyo nila, mahina daw negosyo sa ngayon lang daw sa panahon ito ni Bibib naghirap ang negosyo. Talagang mahirap talaga ang negosyo ngayon. Tingnan mo, tinutulungan ko sila para hindi masara. Baka pa lang kasi lagi daw lugi, araw-araw lugi. Ako nagtitinda lang ako ngayon ng boneless bangus. Para may income na nila. Ang kanilang restaurant nandun sa katabi ng ng Lasal sa Taft Avenue, Manila. So yan yun. Yung anak niya si Mary Grace. Oo, kilala ko. Ang asawa niya si Paeng Rafael. So yan, kasi magaling magluto yun si Rafael. Yan ang negosyo nila. So anyway, let's just support ang mga yung kung sino malapit yan sa Taft Avenue, subukan nyo, masarap kumain dyan sa Tio Paeng. Okay, hanggang dyan lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.